Yo, what's up guys? Pag-usapan pa natin yung current free agency. Mukhang may malaking lamat sa pagitan ng LA Lakers at ng kanilang 41-year-old superstar na si LeBron James. Ayon kay Shams, hanggang ngayon ay wala pang inaalok na contract extension ang Lakers para kay LeBron. At ang mas malala pa rito is halos walang communication ang dalawang kampo simula nung mag-open ang negotiation window. So alam nating na-secure na ni Austin Reeves yung $185 million max contract at mukhang wala na sa eksena si LeBron James. Kasi after that extension ni Reeves, ang pwede na lang mo-offer kay LeBron ay $50 million for 2 years. Team-friendly discount na $25 million per year kung gusto pa nilang mapalakas yung roster. Mukhang hahayaan na lang ng Lakers na umalis si LeBron nang walang kapalit. After getting Luka Doncic nung trade, naramdaman na natin to na pag dumating yung free agency, mawawala na siya sa picture. Hindi din naman original draftee si LeBron ng Lakers, pero kasi nagbigay sa inyo ng championship noong bubble. Right now is dry talaga yung both parties. This is gonna be a pressure para sa Lakers, building up a team with Luka and Reeves bilang core duo. Kasi kung mag-max deal pa sila kay LeBron, wala na yung roster nila. Ekis na talaga. Walang mangyayari sa Lakers sa totoo lang. Papanoorin natin si Luka na magbuhat, ibibigay yung bola paminsan-minsan kay Reeves, tapos si LeBron naman. Same old, same old. Feeling ko, kaya walang communication is nag-iisip ng todo yung Lakers kung susugal pa kay LeBron or let him go. Kayo ba Lakers fans at LeBron fans, anong sa inyo dito? Ano dapat yung gawin ni LeBron James? Ano yung next move? Next, let's talk about Kawhi Leonard. Laman na naman siya ng rumors this offseason. Tsaka nagsabi siya na dalawang franchise lang yung willing siya mag-sign ng long-term extension kapag binenta na siya ng Clippers. It's either the Toronto Raptors or ang San Antonio Spurs. He just wants to come back kung saan siya galing. Going back sa dalawang team na to, parehong iba na yung roster pero we all want him to go back sa Spurs, lalo na alam nating nabitin sila ng finals. What if merong Kawhi dun, diba? Gustong-gusto si Kawhi ng Pistons pero ayaw mag-sign ng long term. Kaya aatras na yung Detroit sa usapan kasi they want continuity sa kanilang ginagawa. Kailangan lang nila ng another secondary option. Kasi hindi talaga nila maasahan si Tobias Harris sa playoffs eh. So, kung sakaling seryoso yung Toronto, merong Barnes at Ingram, can be a dangerous team sa Eastern Conference. Para naman sa San Antonio Spurs, ito talaga yung gusto nating makita. Defensive team with Castle and Wembanyama. Tapos papasok si Kawhi na kadalasan, yung team nga naglalaro ng 1 center tapos 4 na guards. Pero with Kawhi coming in, grabe yung magiging dimension ng team na to. Ready for a rematch sa playoffs. Kahit gustuhin ni Kawhi na manatili sa Clippers next season, meron ng limitations sa front office. Hindi na siya magkakaroon ng long term sa franchise na to. Depende kung mapa-champion niya bigla, pero malabo talaga. Next, another Charlotte Hornets story. After trading LaMelo Ball, extending Kobe White, meron na silang another move na pinaplansya. Ang makuha si Jaylen Brown sa Boston Celtics. Kasi nga, natalo yung Celtics sa pagkuha kay Giannis. Kasama si Jaylen Brown sa usapan na yon. And ang awkward naman talaga kung babalik siya sa Celtics practice tapos makikita yung front office. Like, babatiin niya ba ng good morning? Might as well leave. Pero I don't like the idea of him joining the Hornets. Wala pang direction yung team na to eh. Much better to join the Pacers, ganyan. Grabe lang yung disrespect sa kanya, Walang Jason Tatum yung team pero nasa top pa rin ng East. Walang nag-e-expect nun pero with him as the number 1 guy, nangyari. Career high, 28.7 points per game. Ang mean ng Boston dito, to be honest, parang wala lang sa kanila after all those years. And that's all for this video. Kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!